charging us, even that prophet shall die. And if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? Sabay-sabay. When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. But the prophet hath spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of them. Pray, Lord, masalang sa inyong salita, Panginoon. I pray, makakuha namin yung sabihin nito, Lord. Binibigyan niyo na pala sa amin ang clue at ang instruction, Panginoon. Hindi kami kailangan magpaloko, Panginoon. Sa napakaraming false teacher, Panginoon. Lalo kami, Panginoon, mga anak ni Lord. Nagabayin din namin po yung iba, Panginoon. Gawa namin sila. Gawaan niyo, Lord, kami. Tulungan. Matalinuin, Panginoon. Hindi madali ang gawain, ministry. But I pray na nagabayin niyo po ang bawat isa. At kayo po ang may tataas bandang huli. Pag ang mga naman lahat maligtas ay maligtas. Maglingkod sa inyong tapat at maayos, Panginoon. Hilaan po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. So, naalala niyo po, medyo na-mention ko yan sa, ewan ko kailan preaching. Kaya this time, dahil ito pa yung nasa Bible quiz natin, no? Good afternoon. Ano na kayo? Kaya ngayon, may go focus tayo dito sa 18, no? Kasi daanan ko lang yung inyong kinwiz. So, yung quiz natin ay summarize ko lang, no? So, madami kasi doon. Hindi ko yung makita kung anong siya. May correlation naman siya. Pero in summary, ang pagkakaiba na itatakil natin ngayon, kaya ito itatakil natin is medyo unique siya sa Deuteronomy 18, no? So, kasi alam niyo Deuteronomy, yan ay parang summary po ng Exodus, Leviticus, Numbers. So, Deuteronomy, kaya second law, ibig sabihin yan, sa Greek yan eh. Bakit inulit? Well, minsan maraming inuulit, di ba? Sa Gospel, inuulit, 4 na beses yan. And then, yung Revelation, may inuulit din doon, no? So, Jeremiah, sa 1 Kings, 2 Kings, Chronicles, di ba? 1 Samuel, 2 Samuel. So, yung mga inuulit sa atin para makuha mo ibang perspective. At pag kinukumpara mo yun, yun pala ibig sabihin. Pero itong, ano ko nga eh. Ano ba yung mga na-quiz nyo, no? So, from 16, more on ang tinakil doon, mabilis lang. Yung mga feast, okay, mga major feast, sinabi na yan sa Leviticus eh. So, syempre, Passover, pinakasikat. And then, Feast of Weeks, or the Pentecost. And then, the Feast of Tabernacle. And then, yung mga... So, lahat yun, dapat yung mga, especially yung mga lalaki ay pumupunta, no? Yun po yung sinabi doon. Sinabi ba? Ayun. At sabi doon, thou shalt not appear empty-handed. Ano sabihin na? Medyo nabanggit natin yan, no? Sabihin na may dala ka. Anong dala mo? Hindi pagkain mo lang, ha? Thanksgiving din yun. Lagi kami offering sa Panginoon. Yun ay yung sabihin nun. And then, may mga nabanggit, condemnation of idolatrous worship. So, kaya naano ko to, nung binabasa ko to. Kaya mas gusto ko yung simple eh. Hindi naman altar to, pero parang altar natin to eh. Mahilig kasi iba na kung ano-anong parang gubat ba. Ewan ko, paulit-ulit sa Bible to eh. May prohibition talaga ang Diyos nila pag parang gubat. Kasi siguro mahilig kasi yung mga nung panahon nila eh. Doon ginagawa yung mga idolatrous worship. Tsaka kahit ngayon po kung nabalik tayo sa California, nabanggit ko na dati sa inyo, di ba? Mga nakuhaan yun eh. Yung mga satanista talaga doon, literal. Maniwala ba kayo? Nakuhaan eh, kasi dati chismis-chismis lang yun. Eh, may kumuha talaga. Doon daw, kahit yung mga presidente daw, ma-attend daw doon. Kaya mga siraulo po karamihan eh. Pag hindi ka belong doon, wala ka, hindi ka rin maboboto, hindi ka rin mananalo. Yun ang balita, ha? Pero I'm inclined to believe that kasi nga, ganun po yan eh. Bakit kailangan na sumubas sa demonyo? Kasi nga, parang yung nabanggit ko kanina umaga kay Epstein, parang blackmailan yan eh. Ibig sabihin, pag di ka namin kasama, pag sumasama ka sa kanilang ganun, so parang may, alam niyo, blackmail. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta pwedeng tumalikod dun eh. Kasi kaaway mo sila lahat. Kasi alam nila lahat kayo sa
satanista, tapos matindi yun. Mabigat yun. Okay? So, kaya paulit-ulit believe, ganun nga, kaya sa Bible, paulit-ulit yun, yung mga groves na tinatawag. No? Literal yun, sa California, mayroong dong malalaking, nabalitaan siguro, pinakamalalaking puno, andun eh. Yung mga redwood. Redwood tree, yung sobrang laki. So, kaya pwede kang magtago doon, hindi ka makikita eh. Malawak yung place. So, may mga nag-ano daw doon. So, yun, obviously, pinagbabawal yung may altar and then merong grove. And ano pa, so may napasok naman sa chapter 17, yung mga lunga, no? Mga batas para sa mga hari, judges, saka worship. So, ano yung mga acceptable, saka yung hindi. Okay? Punishment against adultery. Ayun, so yung may kamatayan nga, yung death, no, as a judgment. So, sana malinaw sa atin yan kasi hindi tayo parang, ignorante, no. Sinasabi talaga sa Bible yun. Pero maganda sa Bible, hindi katulad sa Quran. Sa Quran, maggalit ka, basta hindi Muslim yan, ang tawag nila sa, infidel. Patayin yan. Ganyan yung mga Muslim, eh. Doon nila makaporma ngayon yan, pero yun ang rule nila. Kung papatupad nila yun, talagang magulo ang mundo. Kaya sa Bible, yes, may patayan din. Kaso, napatunayan yun. No? Mga murderer kasi. Pag pumapatay ka ng kapwa mo tao, parang feeling mo, mas magaling ka pa sa Diyos eh. Kasi ginawa ng Diyos, papatayin mo lang. Nabanggit natin last week ata or nung Thursday, no? So, galit ang Diyos sa pagpatay sa inosente. So, kaya dito, pinapatay nila, especially yung mga heinous crime na tinatawag. And then, may mga nabanggit dito yung especially yung mga judges, no, itong tinalaga ng Panginoon, tsaka ng batas nila. Hindi basta-basta, kaya kahit sa panahon natin ngayon, may tinatawag na contempt of court, kung alam niyo yun. Binabasta, pinatawag ka, hindi ka doon bahala kayo dyan. Kinakasuhan yun. Ewan ko saldi ko, dapat iganon din yun eh. So, parang magkaalaman, di po public, tawag nila dyan, public court of public opinion, parang ganun. Hinusgahan na sa lang, dahil lang sa sabi-sabi, no? Kaya dapat yan ay nag-a-appeal. So yan, makikita nyo, gusto kong makikita nyo dito, may mga application to sa panahon natin. But better lagi sa Bible kung susundin. And then about kings, yung kanina, di ba, sa exam nyo, anong gagawin ng kings? Hari ka, pero ikaw yung pinakamabigat yung responsibility. Ngayon, kung anak ka na nyo, kanina umaga, hindi ka nagbabasa, hindi naman ako hari eh. Kaso anak ka ng hari. Alam niyo, marami tayong magagawa pa sa hindi lang sa libutan, pero ang laki ng natin, itong mga nagrarally ngayon dun. Kautot lang yun eh. Katawa yun eh. Tayong dahil natin magagawa, nakikinig ba kayo? Kung naiintindihan nyo ang bagay nito, gagawin nyo, alam nyo kung paano. Hindi yung parang, sabi nila, ang tawag doon, bato sa, suntok sa buwan. Paano walang korupsyon? Hindi mo alam. Tagal na yan eh. Bumaba na din sino ba to? CCF? Hindi mo wala yan kasi tayo ay corrupt. Tinatanong nga kung anong sagot. Kala mo, siyempre, bibigyan ng tamang sagot yun, tamang sagot. Pero, yung example nila, mga fake churches nga, doon ka magtitiwala. Ano sasagot sa inyo nun? Kaya kanina umaga rin, di ba, yung mga false Christ. Ganyan pala yun. So, yan ang mga dahilan na nakakatisod sa mga tao. Anyway, tuloy ko lang sa introduction, ha. So, yan, so meron siyang sariling copy, mga hari, babasahin niya yung buong araw niya. So, kaya ngayon ng umaga, di ba, binabasa talaga yung Bible, basa, maintindihan mo yung judgment ng Diyos. Ano yung dapat, ito yung mali, yung dating gagayahin, paano gagawin yung tama. Andyan lahat yan eh. So kung sa hari, inutos yun. Sabi nga sa inyo, yung Bible daw, meron kang babasahin. Napakamahal po dati nito. Kasi bago magkaroon ka ng copy nito, para may mabasa mo lang, sinusulat po yan. Wala pang printing press, ha. Nagkaroon ng printing press, mahal pa rin. Kasi nga, iniisa-isa to eh. Iniisa-isa yung letter eh.
Letter, ano ba yan? And it shall come. Oh, letter A, letter A. N, D, o space. Yung isa-isa yung bago ma-print yung isa. Okay, pero pag nalagay na nila yun, maramihan na yun. Ngayon, piprint na lang eh. O ito na nga magkakano lang to. Ayaw pang basahin. So grabe yung privilege natin ngayon. Ngayon, tuwa nga yung mga bata pa, nagkakabisado salita ng Diyos. Kailangan natin yan. Yung kalaban natin talagang nag-upgrade din eh. So, basahin natin. So, pinabasa yun sa mga hari. Kasi privilege nila dati yun. Tayo rin. Dapat, sana. Then, ano pa yung mga ano nyo? Provision sa priest, di ba? So, priest, yung Levites and then priest, saan daw sila kukuha ng kakainin nila? Inulit lang to, naaralin natin to dati, no? Pero minsan sa church, dapat alam natin to. Kasi nga, parang hindi tayo mag-aaway. Nag-iisilipan pa tayo dito. Amen? So, may church, para sa kanila yung spiritually, leadership ng para tuloy-tuloy, ano, kalooban nila sa kanila, tuturo sa kanila, no? Supportahan nyo yung gawain. So, ang challenge sa mga priests, saka sa Levites, kasi nga, nakalagay doon, di ba? Wala silang lupa. Meron naman, pero mali. Hindi yung tipong, kumbaga, so, sila, pwede silang mabuhay, meron din na sila mga cattle. Pero, hindi sila yung tipong magpapayaman. Kasi nga, talagang inano sila ng Diyos eh. Pero, provide din naman ng Diyos ang kanilang pangailangan. Kung magtitinaw sila, magtitiwala. Tiwala sila mo, tuloy yung tao, gatites din, then tuloy-tuloy yung blessing. Malinaw po yung sa Bible. Ano yan? Economy ng Diyos yan. Kaya, hindi yan kina-question, no? So, kung talagang intindihan ko yun, minsan, kasi, naalala ko yung mga Mormon, nag-aamalaki pa yan eh. Kami, wala kaming bayad. Hindi ko nagpapabayad. Hindi naman kayo nagmamanage ng church. Hindi naman church yan eh. Yan nga pang niya mga yan. Ganun din, itong mga iglesia ni Manalo. Okay, ano ba? So, yun. Then, may mga specific na binanggit doon, di ba? Yung mga witchcraft. So, marami pang bawal, pero yun yung dapat malinaw na bawal. Pag nasa listahan na yun, yun ang ginawa. Kaya nga inubos ng Diyos yung mga So, kaya yung kahit ML, puro magic din yan eh. Mga wizard, mga witch, mga elf, mga bisado ko yan. Mga demonyo pa dun eh. Di ba? Lahat ng pangalan ng demonyo actually dun eh. Yung Mephisto, yung mga gano'n. Bill, Baal, yung mga gano'n. Sa mga nilalaro ng pagkata, nakikita ko lahat yun eh. So nakita ko sa Bible, yun pala yun. Legion, Legion. Alam mo yun ba, nalaro ko dati yun eh. Starcraft. Warcraft pala. Ang biro, mga demonyo eh. Dota, yun din yun eh. Tama na. So, nilista yun para necromancer. Yun ang paborito nung... Kasi lakas nun eh, yung larong Warcraft nga. Pero yung patay na, binubuhay. O di may kakampi na naman. Ganun ang kwento nun. So, nasa Bible yung pinagbabawal yun. Pastor, laro lang naman eh. Sana nga, laro lang. Pero maghanap tayo ng ibang laro. Alam yung Bible, nagkabisado ng Bible, pwedeng i-gamify yun eh. Kaya sabi sa inyo, nakilang points na ba ako? Mahina pa nga ako eh. Tingnan nyo. Sa BibleMemory.com, ang ko pa lang is level 40 pa lang ako. Pag tinignan ko yung ranking ko, daming mataas eh. Dito tayo magpayabangan. Di ba? Anong level mo na? Kita mo na. Dapat eh. Dami namang ganun eh. And then yan, child sacrifice, nabanggit yan. Sa panahon natin ngayon, abortion yan. Okay, naalala ko dati mayroon tayong kailangan pang pagtalunan to. Hindi natin na pagkatalunan yun, murder yun. Yan, mga babae, kaya daw kayong malandi. Divination yan, sinangbilan. And then, yan, binanggit na nga dito yung bago itong ating main topic, binanggit dun yung kailangan tayong maging banal, no? Kaya dyan tayo magsimula.
And then ito nga yung promise. Kaya ang title natin yung gabi is, hapon, The Lord will raise up a prophet. The Lord will raise up a prophet. Sinabing raise up, ang yung mga anak natin, di ba? Ang tagal niya, pero nag-enjoy ka, pero bilis lumaki. Pero paano mo siya tinuturuan? Anong tinuturo mo sa saan mo siya dinadala? Paano mo siya inuhubog? Di ba? Anong tinuturo mo sa kanya? Raising up a child, di ba? Ito yung interesado ako dito. Ang title dapat nito yung promise eh. Pero ganun din. Kaya ang subtitle natin, Jesus the Promised Messiah. Ito talaga yung highlight dito eh. Kasi ang dami nga po niyan eh. Genesis pa lang, di ba? May parang hint na. Sa Genesis 3:15 ba yun o 3:5. So talagang may Messiah, tagapagligtas. Pero dito medyo malapit na talaga kasi si Moses mamatay na, sabihin din mamaya. Pero hindi naman mauubusan kasi may mga iba pang leader, no? So obviously ito ay specific kay Jesus. Sinasabi ko na kasi kinote yan sa Acts 2:3 ganyan. Mayroong talagang tinumbok, tinukoy, sa Hebrews 3, madaanan natin. Si Jesus talaga yung tinutukoy pala doon. Okay? Pero pwede natin apply din to katulad kay Joshua, di ba? Wala si Moses, andun naman si Joshua. And yung mga binanggit about Joshua is actually parang kay din. Kay Moses, di ba? Siyempre matapat, tiwala sa Diyos, matapang, di ba? So pwede natin apply sa sarili natin yan. Okay, hindi tayo Messiah. Pero yung gusto kong point kasi dito, yung raise up a prophet. So, hindi ko rin makakalimutan nung ako'y, Catholic, siyempre nag-research ako, ano ba yung Baptist? No? Isa sa mga napansin ko doon, yun nga, kung paano nagkakaroon ng pastor. Kasi yung mga Catholic nga, kayo siya mapasok ng ng kumbento, seminaryo, di ba? Iglesia ng Manalo, ganun din. Doon sila i-brainwash. Yung Baptist, wala sinabing Bible school doon eh. Pero doon ngayon, umuuso rin yung Bible school. Pero ibig sabihin dyan, dito naman gagaling yung mga next ng missionary. Yun ang ko doon, insight ko doon. Sabi doon sa article na nabasa ko is, they call their own pastor nga. Ibig sabihin, doon ang gagaling. Hindi yung tipong outsource na. Okay, ano kayo dito? Kaya sa diadem, di ba? So, okay, wala ng pastor. Namatay, ganyan. Pa-order nga ng pastor dyan. So, ako hotline ng Baptist. Walang ganun. Kaya in a way, mahirap in a way. Okay, so kaya importante yung mga kabataan natin, palakihin ng tama, may takot sa Diyos at pagmamahal sa pag-ibig sa salita ng Diyos. Okay. So ito yung mga points natin ngayon. 6 to eh. So how can we be assured that the promised prophet is Jesus and none else? So medyo focus tayo kay Jesus. And then mamaya sa bandang huli yung paano natin malalaman yung mali. Okay? So number 1, sa verse 13, sabi dyan, Thou shalt be perfect with the Lord thy God. So tinutukoy dyan yung Israel, no? So ano yung perfect? Bagay natin kanina umaga, di ba? Second point natin. Ibig sabihin, matured. Yun nga, mga bata nila, minsan makulit, minsan tamad, minsan pero habang kung tama ang puso niyan, papunta yan doon. Amen? At lalo na mga kalalakihan natin, minsan tayo mga Baptist, huwag kayo mawawala ng loob. Alam nyo, maganda ka sa Baptist, ang dami yung kilala, mga hindi naman napakagaling. Talagang naturuan na lang sa tagal ba? Sino nahihinaan dito? Sino ditong parang, nako, hindi ko kaya yung pastor niya, ganyan. Minsan, kailangan nyo makilala din yung mga At sinabi sa Bible yan, marami ring tinawag sa maglingkod sa Diyos ng mga talino, pero karamihan actually hindi. Yan ang totoo. Kasi may mga minsan mayabang pag magaling. Yan ang totoo. Pero ang point ko dito, paano natin nasabi si Jesus to? Dahil ito nga yung kalooban ng Diyos bago niya sabihin, itong prophet, sa 15 and 18 yan So sinabi muna, ang kalooban ng Diyos, kayo, mag-mature kayo, that ye shall be perfect. Okay, basahin natin yung reference sa 12. Hebrews 12:2. Abisado nyo na yan, di ba? Looking unto Jesus,
Author and finisher. Finisher doon is parang ganun din. Finisher of our faith. So, siya nag-author, paano dapat magtiwala sa Diyos, ano, sino ba ang Diyos, siya nagsabi nun. Siya rin yung tatapos nun. Ay, wala akong gagawin. Hindi, siyempre, tutulungan ka lang niya. So, kailangan mo mag-mature. Okay, so, example na Jesus, siya yung una naghirap, pero later, siya ay, siyempre, may reward sa Panginoon. Ganun din tayo. Hindi nga lang tayo kapantay niya, pero, ang pattern is, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, siya yung talagang naghubog sa akin. Kanina, tinitingnan ko yung statement of faith ng Iglesia ni Manalo. Ganyan lang kaliit. Sa bagay, talagang iniiwasan nila yung ano eh. Walang sinabi sa Bible na siya ay Diyos. Oh. Kayo nga lang nagturo ng ganyan eh. Iniwasan nyo. Siyempre, hindi nyo naman binabasa yung Bible eh. Kanina lang, ito, makikita natin dito. Okay, napansin nyo, kahit saan, kung saan natin nakikita yung mga proof na si Jesus ay Diyos. Mamaya, meron na naman. Okay? So, ito malinaw. So, point number 1 lang muna. His coming and ministry is to perfect us. Yan ang point number 1. Paano natin nalaman siya yung promised prophet or Messiah? Na katulad ni Moses, actually better nga siya. Ayan yung point 3 natin, no? Siya ay para tayo ay ma-perfect. Sinabi rin dito, siya ang finisher of our faith at marami pang iba, hindi ko na lang nailagay eh. Yung kinabisado natin before, yung Ephesians 6 ba yun? Sinabi dong, ano, perfect man. Yung ano to ng church eh. Pero, iba pa yan. Ito. So, Colossians pala yun. No? So, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Meron pa eh. And for the glorifying, for the perfecting of the saints. Alam niyo yun? Abisado eh. Ito. Ephesians nga, 4. No? Sabi dyan, ayan. He gave some apostles, some prophets, and some... Ba't may apostle, prophet? For the perfecting of the saints. Eh, basta bakit wala kang apostle ngayon? Eh, nagawa na lang dapat nalang gawin eh. Yung kailangan ulit-ulitin yun eh. O, isa lang ang Jesus, isa lang pinako sa krus. Okay na yun. So ngayon, after nila, binigyan din naman tayo ng teachers and pastors. Okay? For the edifying of the body of Christ, till we all come in unity of the faith. Yung maturity na to, hindi lang personal, kabuuan, no? Yung church, kaya pag nakita kayo ng mga Baptist churches na mature na talaga, ang gandang tingnan nun. Kumikilos na yun, alam na nila yung dapat nilang gawin. Kaya blessing na blessing, hindi lang si pastor, yung kabuuan ng church. Okay? Yun ang purpose ng Panginoon sa atin. So ngayon, sino ba yung nakagawa nun? Yun ang tanong. Ito mga Hudyo, naghahantay pa sila hanggang ngayon. Eh. Ni-reject nila si Jesus. Eh. Ni-ignore nila yung ginawa ng Diyos sa Christianity. So, kaya I believe, yung promised Messiah na to, prophet na to, si Jesus, kasi nangyari yun. At wala kang mahanap sa Christianity. Alam nyo ba yun? Kung susundin lang siya ng tama. Okay, point number 2 na agad tayo. Paano natin nasabi si Jesus to? Nung after dito, sinabi dito, balik tayo sa ating Deuteronomy 18. Bago sabihin tukuyin yung ipangako si Jesus, 14, sabi dyan, for these nations, kinumpara ang Israel sa mga nations, other nations. No? Kaya ang sinabi, huwag yung gagawin niya, huwag yung gagawin yan. Kasi gusto ko, maging perfect kayo. Ang kabaliktaran nun, for these nations, nga, binanggit nga yung mga kinabisado nyo, no? So, nabanggit ulit dito yung iba, which is diviners, yan. Na hindi, observer of times, inulit lang yan dito, di ba? Ngayon, point ko dito, napansin nyo ba, sino yung nasabi ko tuloy, sino yung religion against dyan? Siyempre, yung iba dyan, sinusundan pa nga yung Catholic, may mga practices silang in-adapt nila eh. Kaya alam mong maling-mali talaga eh. Ang true Christianity, I mean,
nakikita mo pa lang yung pattern sa kanila, inaayawan mo na. Katulad idolatry. Yung Catholic, inaano pa yun. Ni-explain na, hindi naman namin sinasamba yan. Eh. Inaalayan nyo nga yung pagkain. Eh. Hindi naman sinabi yung ganun eh. Saan nila nakuha yung practice na yun? Sige nga, sa laking organization nyo, turo nyo lang yun eh. Nakita nila, iba nagpapakoy, mali yan. Oh, gagawin pa ba yun? Eh, may panahon nga na lahat ng pagbawal nila talagang binabawal eh. Lalo sa Europe, gano'n. Ba't nila gawin yun? Kasi hindi naman nila gustong ano yun. Hinahayaan nila yun kasi piniplis na yung mga pagano. Kasi actually, kaya nga tawag natin dyan, pagan religion din yan. Ngayon, ang point ko dito, sino yung totoong nag-oppose doon? Galit sa witchcraft. Galit sa itong mga to. Nakademonyo, ina-expose natin yan. Kaya nung bagong Kristiyano ko, napansin ko yun eh. Inisa-isa yan. Hindi natin inaaral para sa sarili natin. Pero inaalam, tinuturo natin sa mga bata, para bata pa sila maluloko, ina-identify natin ito. Ayaw to ng Diyos. Ayaw to ng Diyos. Alam mo naman yan, pag mayroon ng spiritista dyan, may demonyo na dyan, kaya yung mga games dyan, pinapakita naman nila eh. Minsan hindi na sila nagtatago eh. Yung mga rockstar, nakita niyo mga Paulman ng mga yun, no? Inaano na eh. Ina-expose na nila, huwag tayong tanga-tanga. Sino nag-expose dyan? Religion of Christianity. Walang iba. Galit yung ina-expose nila yan. So, kaya, that's my second point, no? So, third point agad. Ito yung pinaka, dito, striking dito. Kaya sinabi yan, the Lord thy God will raise up unto thee a prophet. So after niya sinabi yung mga kasalanan ng sanlibutan, maging perfect dapat tayo, huwag katulad ng sanlibutan. Pinangako niya na yun nga, raise up a prophet in the midst of thy brethren like unto me, unto him he shall hearken. Okay? So siyang pakikinggan nyo. Pero mamaya sabihin dyan, may warning. Ituloy ko na sa 18 na kasi ganun din eh. I will raise them up a prophet from among their brethren, inulit lang, like unto thee, kausap niya si Moses, so si Moses yan. And I will put my words in his mouth. Okay, so binanggit din niya kay Isaiah, Jeremiah, at sa mga prophet, pero sinabi kay Jesus, talagang siya, yung spirit daw niya, ay binigay kay Jesus without measure. Ibig sabihin, talagang ano sinasabi ng Diyos, anong inisip ng Diyos, ganoon din si Jesus. And he shall speak unto them all that I shall command him. All. Okay? So, natakil natin last Thursday, no? Jeremiah. Ginawa din ni Jeremiah, pero hindi kasi alam lahat ni Jeremiah. Hindi naman binigay lahat kay Jeremiah. So, kung sinabi kay Jeremiah, kung ito, 100 items, i-preach mo, ginawa niya, finish niya yun. Kaso, kanino sinabi yung hindi lang 100? Lahat. Okay? Kay Jesus yun. Kasi anak niya yun eh. Yan. So, anong point natin dyan? Jesus is compared to Moses. Sabi dyan, like unto thee, and then like unto me. Sabi ni Moses, nagsasalita siya, like unto me. Kaya nung inulit niya sinabi ng Diyos, like unto thee, kasi siya yung kausap ng Diyos. So, kanino ba kinumpare si Moses? At better pa, no? Tingnan natin sa Hebrews. Ulit tayo sa Hebrews kasi dito talaga yung 3. Ayan. So again, alam niyo yung Hebrews, una niya si Jesus talaga pinakabida dyan. Kinumpara sa angels, kinumpara sa later kay Melchizedek. Pero hindi nakaligtas si Moses kasi may panahon po nung alam niyo sa Gospels, laging kinukumpara. Yan sabi ng mga Pharisee, we have Moses for our, ang sabi doon, prophet, or puro Moses kunwari. Kinukontra nila si Jesus, tinataas nila si Moses. Bakit? Kasi nga, grabe ang kung paano ginamit si Moses. Di ba? Kahit kaya mga Islam ngayon, tsaka mga Hudyo ngayon, talagang si Moses is in high regard. At talaga naman, ginamit siya ng Diyos eh. Pero sabi dito, wherefore all the brethren, partakers of the holy calling, consider the apostle and high priest of our profession. Sino yung high priest and apostle? Apostle, sinugulang yan. Jesus. Okay, who was faithful to him that appointed him. Tapat daw si Jesus
kay Diyos Ama, syempre. Kaya sabi dito, as also Moses. Nakita niyo yun? So, kinukumpara si Moses kasi nga, si Moses, talagang ano yan, kilala yan na lingkod ng Diyos. Pero, sa verse 2, kinukumpara lang si Jesus kay Moses. Anong pagkakapareho nila? Saan sila nagkakapareho? Pareho silang tapat. Okay? Kaya sabi sa 3, for this man was counted worthy of more glory than Moses. Okay, so malinaw po yun. At sinabi rin niya yun, nakubuhay mo si Jesus, pati kay Abraham nga eh. Kasi siya ay Diyos. Kaya binabasa ko kanina ng iglesia ni Manalo, talagang hindi siya Diyos, hindi siya Diyos, hindi siya Diyos. Wala sa Bible yan. Nagbabasa pa kayo ng Bible. Sinabi niya, before Abraham was, I am. Tapos ngayon naman, tinukumpara siya kay Moses at mas mahigit pa siya. Bakit? In as much, bakit daw? Kasi nga, as he hath builded the house, hath more than honor than the house. So, dito, hanggang dito sa 5, and Moses verily was faithful in all his house, as servant. Ibig sabihin ng house niya, pamilya yun. Obviously, nung panahon dito doon, may Israel yun. So, siya ang nag-lead, nagtapat siya, naalala niyo, namamatay na siya, parang si Paul, tsaka si Ezekiel, si Samuel. Sinabi rin ni Moses yun na talagang matapat siya. Bakit? Walang makakontra dun eh. By the way, yan ang integrity ng leadership. Kung kayo ay babalak kung ano, basta kahit mag-manage kung ano man kayo, yan ang hahanapin sa inyo. Kahit tatay kayo, anak nyo, ang hirap pasunurin. Dapat hindi integrity mo. Hindi yung integrity, hindi walang masasabi sa'yo. Okay, walang perfecto, pero pipilitin mo. Ang hirap nung may masasabi sa'yo, tatay, pinag-aaral mo kami, ikaw, di ka nag-aaral eh. Ang hirap nun. Sabi mo tayo, huwag magsinungaling, isa kang sinungaling. So, walang masabi kay Moses. May time pa nga na nagrebelde sa kanya, di ba? Oh, Moses, you take too much for yourself. Ginanon siya ng mga di ba? Sila Cora and Company. Gandang huli, ganun pala. Sige, subukan natin. Wala naman sila nasabi. So, ganun din kay Samuel, kay Paul. Okay. Kaya sabi dito, kahit ganun katapat si Moses, sino daw mas tapat pa? Sa 3, parang sinasabi si Jesus, kung tapat si Moses sa kanyang sambahayan, sino mang gumawa ng bahay? Yan tanong. O, ang Diyos. Sabi dito, Diyos. Di ba? Pero tinutukoy kanina, yan. But Christ as a son over his own house. Ayan. So, siya yung mas tapat pa kay Moses. Okay? So, point number 3, Jesus is compared to Moses. So, paulit-ulit sa Bible. Therefore, siya yung prophet na yon. Yung pinangako sa Deuteronomy 18. Anong relevance mamaya? Itatali na lang natin. Ang 4. Balik tayo ng Deuteronomy. Okay pa ba kayo dyan? Ito, heavy na naman tayo. Ganun talaga. Paano natin nasabi na sigurado at masisigurado na si Jesus yun? Number 4. Sabi diyan, according to all that thou desirest of the Lord thy God in Horeb. Tinutukoy nga yung prophet, no? Pinaalala niya, kung alam niyo yung kwento po, nung sa Horeb, diba, pinalaya na sila sa Egypt, punta sila doon, nasusamba sila doon. May tagpo po doon na lahat sila gusto sila kausapin ng Diyos. Naalala niyo yan? Yung umukulog. Tapos bago pa sila pumunta doon, pinaligo pa sila. Okay, symbolic yun eh. Kaya kahit dito, pumunta sa church, maligo din tayo. Amen? Kung di talaga spiritually, at least malinis tayo. Hindi naman yung tipong pupunta ka dito. Dito madadalin yung ano mo. Amen? Lalo mga bata, baka dito kayo maglolo, kwentuhan nyo dyan. Ang ganda na preaching dito, yung kwentuhan nyo, pag kayo na lang, iba na. Dapat malinis tayo, kaya nung humarap sila sa Panginoon doon, kahit mga mag-asawa, kung naalala niyo yung kwento, kahit mag-asawa kayo, bawal muna. Hindi din yung sinasabi ko. At consecrated sila. Then humarap sila sa Diyos, pambira, may namatay pa mga hayop. Basta bawal din, pati hayop lalapit. Ay natakot sila. So, anong sabihin nun? Ito sinabi nila, pinaalala lang sa Deuteronomy. Sabi doon,
Nung araw na yon, sabi, anong sinabi nyo? Let me not hear again the voice of the Lord. Inayawan nila. Parang di nila kaya, mamamatay sila. Kaya nga kayo pinalapit ng Diyos, papatayin lang ba kayo? Pero kung di kayo karapat-dapat, okay, kaya mag-ano tayo, di ba? Maglo-Lord Supper na naman tayo. Lagi yung inuulit yan. Ang panalangin natin, of course, magbanal yung mga natili dito. Pero may loko-loko dito, Lord, alisin mo na agad. Saan yan? Nagkukunwari, Judas pala. Alisin mo na lang. Yung iba doon, makapatay pa. Kaya, gano'n na gano'n ang kwento rin dito. So ngayon, ang Panginoon, mabuti naman talaga. Kaya, kumbaga, may plan B. Biblical po yung plan B. Ang daming ganyan. So, ang ginawa nila, ang nalala sa Egypt, di sila nakapasok muna, pinatay sila sa wilderness, pero may plan B, yung mga anak nila. Ganon din dito. So, supposedly, originally, ang Diyos, kausap tayo lahat directly, kaso hindi nila kinaya, sila mismo ang humingi, at pinagbigyan naman sila ng Diyos. Ngayon, ano implication nun? Kaya ngayon, bibigyan sila ng prophet. Nakita niyo yun? At ang sabihin natin tayo, kailangan tayo lahat nag-aaral ng Bible eh. Pero minsan, kaya pagligtas ka, maintindihan mo yan. Pero minsan, mahina pa tayo. Alam mo na, ayaw mo, di ko kaya. Nakakatakot mag-interpret. Tama lang naman yan. So ngayon, meron tayong representative. Okay? So pero habang nagmamature ka, makukuha mo rin niya. Pero parang ganun yung nag-arrangement ng Panginoon dito, no? So kaya, nung time na yan, andyan si Moses para sa kanila. Pero itong pinangako na darating, okay? Si Jesus nga yan, inulit lang dito, I will raise up a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put, ito yung bago, itong prophet na daw nito, ilalagay yung salita ng Diyos sa kanya. So, ano yung posible dapat na hihingin natin sa Diyos, kakausapin na ng Diyos, hindi na tayo dadirect sa Diyos, yung prophet na ngayon yung magsasabi sa atin. So, works fine, di ba? Kaya, anong sabi sa New Testament? So, pwede tayong dumirekta sa Diyos, pero may mga time na hindi eh. Sabi sa 1 Timothy, ano sabi doon? Ito yung kinukot ng Iglesia Manalo na naman. Sablay. For there is one, pakibasa, ready, go. For there is one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. O, tao ba? O, tao. Tao nga, wala nang sabing di tao eh. Tao nga siya, Diyos. Hindi iba yung tao, Diyos eh. Totoo nga, kaso, yung Diyos nagkatawan tao. Yung sinabi naman yun eh, wala nga tatay na human si Jesus eh. Malinaw yung sa kwento. Anong Bible mo binabasa na itong mga to? Wala. Titiwala sa ministro. So malinaw dyan. So parallel na naman dyan. Isa lang yan eh. Hindi ba kami darating pa? Isa nga lang eh. At sinabi dyan si Kristo Jesus. Okay, so wala na ibang darating. Ngayon, buhay naman siya, so siya pa rin yung nagme-mediate sa atin sa Panginoon. Ama, okay? So, yun lang. Ang point naman number 4 natin, Jesus is the mediator. Balikan natin. Ito, kabisado natin ito eh. Pero sabi doon, ulitin natin. 18. Sorry, nilagpasan natin yan. Eh. So, sabi dito, yan, so ayaw nilang direkta sa Diyos. Ngayon, binigyan sila ng magme-mediate. Okay? So yan, tapos agad tayo. Bilis ah. So may magtatanong kasi, ba't siya lang ang daan? Baka pwede namang mga Muslim din. Hindu. Paano naman yung mga Hindu? Di ba? Exclusive naman si Jesus. But, ano sagot doon? Di ba? Parang kayo lang tama. Di ba pansinin niyo yung mga kinakausap mo? Kayo lang tama. O di makinig ka rin, tsaka sumunod ka rin para tama ka rin. Wala naman sa ating nagre-restrict sa race, di ba? Sa mga tayong grupong Pero Baptist, independent naman tayo. Pwede mo sabihin exclusive tayo. Exclusive yung aral. Pero dito yung mayabang na kami lang. Hindi na tayo pwede i-charge na kayo lang kasi parang yabang nyo. Sinong kayo? Lahi nyo? Kasambo lang ba? Hindi, wala kang kilala sambong pastor eh. Hindi tayo ganon.
Hindi natin alam, hindi wala yun sa race. Ayun. So, Jesus is the mediator. So, isa yun another point na kaya tayo alam natin, sigurado natin, wala na tayong kailangan hintayin Messiah, dumating na. So, sino ba yung mga naghihintay pa? Mga Muslim, tsaka mga Hudyo, naghihintay pa. Naghihintay sila sa wala. Antichrist ang makikita nila. Panglima. It shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he, yung tinutukoy niya yung prophet, which is si Jesus, pag hindi raw nakinig kay Jesus, ano? Nabasa niyo nga? Ready, go. It shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Okay, so medyo hindi naman ganun kahirap intindihin niya kung nagbabasa kayo ng Bible. Paulit-ulit niyang, I will require it, I will require it, I will require. So kahit sa panahon natin ngayon, di ba? Anong requirement para sa skola? Yan. Ilista nila yon, okay? Kailangan gawin mo yon, mapasa mo yon, di ba? Maipasa or maipasa, pareho yun eh. Yung requirement, papel, ano naman yan. Or maipasa mo. Basta sasabihin nila ano yung requirement. O, ito yan. So, sa kaligtasan, ganun din. Hindi naman talaga mahirap ang kaligtasan, pero may requirement din. Yung iba, dinadagdagan, hindi naman kailangan. So, ano lang requirement sa kaligtasan? Ano lang requirement? Ha? Naga lang. Si Mark. Anong kailangan para maligtas? Kailangan mo mag-join sa church para maligtas? Sabi ni Manalo eh. Kasi sabi sa Bible, ang ililigtas sino? Yung iglesia ni Cristo. Tama naman. Pero hindi sabi magpa-member doon para maligtas. Hindi, kasi nga sila eh. Kaya sa atin, niligtas ka muna sa kakadinagdag sa church. Hindi baliktad. So ano lang ang requirement nga? Kailangan ba gumawa ng mabuti? Hindi rin. O ano nga yung requirement? Tumanggap ng ano? Regalo. Sinong regalo? Ayun. Amen. Hindi Santa Claus ha. Hindi ano ba yung abulo niya? Ano yung ano? Aguinaldo. Yung ayuda. Hindi ganun ha. So may requirement at malinaw. So ngayon dito, ang tindi nito, sinasabi, pag hindi kayo naniwala at nakinig dito sa propeta na to, parang yayaring ka na, parang gano'n sinasabi. Diba? Ibig sabihin, kaya ang point dito, Jesus authority is supreme. Ang tindi nito, pinangako, pag dumating to ngayon si Moses, eh yung kay Moses naman, tsaka sa Israelite, may medyo confined yun sa kanilang nation. Pero may mga ano din doon, may mga indication din doon, outside of that, hindi ka maliligtas eh. Ito, pinatay nga yung mga ibang nation eh. Ngayon, yung ibang nation, sinabi rin doon, kung magkasamba sila sa Panginoon, di ba? Kasama sila doon. Matatanggap, sasamba sila sa Panginoon doon. So, ganun din, parang pagtanggap din kay Jesus yun. Sila maliligtas din, hindi pa rin by race eh. At kung naalala yung mga Gibeonites, isa sa mga dapat sinira na pinatay nila yun eh. Eh, naloko sila, naman sila. So, pwede rin ng kahit sinong nation. So, sana malinaw yun. Yan, so, yun lang. So, gusto kong point dito, yun nga, ibang klase itong pinangakong propeta na to. Okay? Ngayon, nasa New Testament ba yun? Napakarami, no? Konti nga lang yung nalagay ko dito eh. Ano yung mga verses natin na si Jesus yung pinaka-pinaka. Okay? 1 Corinthians 15. For he hath put all things under his feet. Yung hinauna, ang Diyos yun. Okay? Sino yung pangalawang his? Under his feet. Si Jesus na naman. Ayan. Ayan. Everyone. So, sino yung namatay, nabuhay magmuli, at babalik muli, at maghahari? Si Jesus. At pag siya ay naghari na muli, lahat ng under him na. Nasa yung pinaka-supreme. Sabi rin dyan sa 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son
also himself be subject unto him that God may be all in all. So pag si Jesus and then yung Diyos Ama. So yung talagang ano siya, supreme ang authority niya. Ibig sabihin, pinaka-pinaka. Ephesians 1. Sabi naman dito, kayo magbasa. 22, go. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Church lang pala eh. May panahon na wala na matitira eh. Sa langit. Okay? So pero, yung church din na magro-rule sa millennial reign. Pero si Jesus yung nasa pinakataas nun. Ibig sabihin, talagang mataas yung authority niya. Kaya sinasabi sa Deuteronomy 18, pag hindi ka nakinig, I will require it of you. Mayroong mga magandang example. Itong, ano yung ICC ngayon, di ba? Yung sa International Court. Kay Duterte. Kaya ang panlaban lang talaga nila doon, maalis siya doon. Kasi di na makakalis yun eh. So, kina-question nila yun. May tama rin sila doon. Kasi wala naman talaga tayong malinaw na rule na may isang ruling court, international court, na pumayag tayo. Sige, wag ano ha. Hindi yun ganun kalinaw eh. Pero gusto ko lang sabihin, kaya tama yung inaano nila, bakit nyo ba kami pinapursue? Ba't may kukulong yan? Tama rin yun. Pero, sinusubukan nilang i-pull kasi yan. Ibig sabihin, ginagawa na sinusubukan nila. Ngayon, yung World Organization, hindi nyo pa balitaan, may pinirmahan na ni Marcos yan eh. Kaya nakikinig ba kayo mga bata, baka kami mauna na, kayo mananatili dito. Dapat alam niya yan. So, ang tanong, pag sinabi ni, sino na bang, ano ngayon? DOH ngayon, nag-resign na lahat eh. Sa hiya. Kasi tinatanong sila, walang makasagot eh. Bakit yung pinipili to? Hindi po na, sabi ni boss. Papuntahin mo dito, hindi pumupunta. Gusto sabihin dito, may pinaka-pinaka. Pag hindi sumasagot, sino pa yung nag-uutos sa kanila? O sino pa yung nag-uutos sa kanila dyan? Yung hinahanap natin, yung pinaka-authority. So, bandang huli, si Jesus po yung pinaka-pinaka. Ngayon ay pastor, may mga Muslim, di naman iniwala kay Jesus yun. Yun nga, later yun. Si Jesus yung mga, nag-rule sa lahat. So, pinangako yun sa Revelation. Kaya balik tayo dito. So, yun lang ang kilala kong mag-rule ng ganito na pag may hindi nakinig sa kanya, I will require it of him. Ay, ito lang gusto ko sabihin, yung requirement. Kunwari, yun nga, magtatanong. Kunwari ako, nag-preach ako dito against sa Uy, sumbong nga natin yan. Si Pastor Ace, sumbong natin sa boss niya. Sino tatawagan nila? Pastor dito, hindi rin. Nakita niya. Pero ngayon, mananagot pa rin ako sa Diyos, di ba? Kung mali talaga ako, mananagot ako sa Diyos. Yun yung sabi dito, hindi ka pwedeng, hindi naman ako Kristiyano eh. Kaso ako gumawa lahat eh, Jesus ha. Ginawa ko to eh. Actually, binigyan ko nga ang buong mundo ng pagkakataon para kilalanin ako eh. Nakita niyo yun? So, wala pong ibang, kahit sina Muhammad, di niya yung claim sa sarili niya. Kasi Jesus claim lang yan eh. Kaso totoo yun. Ito paliwanag. So, anyway, last. Sino natin? Itong last point, actually, ito yung magandang tapos din dito. Kasi nga, yes, okay, sige, yung Jesus yan. At nabanggit ko kanina, di ba, yung raise up a prophet. Paano natin malalaman kung itong prophet talaga yung prophet? Kasi kanya-kanya, itong religious leader, si Catholic, Roman Catholic, may Pope, si Orthodox, mayroong, prophet din, si Mormon, may sariling prophet, Iglesia ni Manalo, may sariling punong, tagapangasiwa, Iglesia ni Soriano, may yung tawag sa kanya, kapatid lang, pa-humble kunwari, ganun din. Sila rin yung pinaka,
Ano pa? CCF, may Peter Tanchi. Paano masabi ka? Kanya-kanya sila Binigyan tayo ng Diyos ng pamantayan ba? Rule book or guide. Diba? Kasi paano yan? Kaya ayoko mag-religion, kaya ako mag-choose Kanya-kanya naman kayo. Pagalingan, siya daw tama. Ngayon mga reklamo ng tao, di ba? In a way, siya legit siya kasi. Hindi ko alam pero hindi rin. May sinabi rin sa Bible na, but the prophet, which shall presume to speak a word in my name. This is sabi rin noong Thursday, no? Pag ikaw ay sinasabi mo, itong sinabi ng Diyos, mabigat yon. Nakikinig ba kayo? Sabagay, wala ditong Kasi nga lumaki kayo sa Pag ako naka-encounter siguro mayabang-yabang dito, hindi yan uubra sa akin. Kasi makikita mo agad yan Si Badges, okay yan Amen? Gulang pa nga kanina, yun ang ko sa kanya. Pag alam mong tama, amen? Sunday, yun Tama yun kahit ano pang gawin ko. Amen? Yung talaga determine mong tama. Hindi mga pastor yun ang tama Ngayon, pag sinabi mo itong sinabi na mabigat yun, dapat ikaw mismo alam mo yun, mag-self-validate ka na. Kaya po yung mga false teacher, mabigat yan. Kaya pastor, ba't ikaw kahit tinitira mo si Abante, si Pope, ito, malalaman nyo. Pag nagpe-presume ka, sasabi mo, itong sinabi ng Diyos. Si Peter Tajik, dinuwingan mo ng sungay, pastor. Sabi niya, kapatid daw niya yung mga hindi daw siya sungay. Kapatid daw niya yung mga pari doon sa prayer breakfast ni Marcos Tsaka siya daw ay kapatid niya si Marcos. Ewan ko sa'yo. So ito sabi niya, sabi nila tunay sila ikaw tunay o sino? Hindi, ito mayroon tayong guide dito. Okay, sabi. Pag may isang propeta daw, tawag yung sarili propeta, at ito daw sinabi ng Diyos, ito sabi, which I have not commanded him to speak. Paano mo nasabing hindi sinabi ng Diyos yun? Or that shall speak in the name of other gods. Okay, ito para sinabi niya dito, sa pangalan ko, pangalan ng Diyos, at, or, and or, slash. Pati sa pangalan ibang Diyos, ba't ganon? Isa lang ang Diyos Kaya gingat kayo sa mga, si Billy Graham, sinabi niyan, recorded yan. Sabi niya, hindi nyo kilala yun, kailangan makilala nyo yun. Kasi baka kino-quote nyo pa yun, nag-search lang. Ano mga search ngayon? Ay, ang ganda sinabi to, sino ba tong Billy Graham na to? Nakaganyan pa. Napakasikat daw, Baptist daw yun, daw. May-quote nga to, Spurgeon. Ingat kayo doon. Dahil lang judgment sa kanilang Diyos dyan, dapat dyan mamatay at mapatayin ko talaga yan. At ano equivalent sa atin, hindi tayo mapatay Wala nang violente dito Ang Diyos ang bahala dyan. Nabanggit ko na sa last time ko sa inyo. So in a way, pinapatay natin siya dito. Okay? Kaya natin tinitira yan. Hindi yan masama, ano ko yan, trabaho ko yan. Kasi pag tinanggap natin yung mga CCF na yan, ano mangyayari sa mga nakatingin din sa atin? Okay naman yung Baptist, okay din yung CCF. Kasi si pastor hindi yan hindi nilinaw. Ang lagi mga kwento ng mga pastor dyan kayo CCF, galing din Baptist yan Ngayon, anong judgment natin? Okay na rin, kasi galing Baptist, ganun ba yun? Kailangan linawin anong galing sa Baptist. Umattend lang ata yung kay Tatay Abante daw. Yun na yun. Pwede ka na magtayo ng sarili mong yun, ganun lang. Kaya pasin dito, paano nga? Ito sinabi sa 21, yun nga, paano nga namin malalaman? Sinabi pala dito, and if thou shalt say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? Sabi niya, sinabi ng Diyos. Paano kung malaman na hindi sinabi ng Diyos yun? Sa panahon natin, madali na kasi dito yung Bible Ang haba naman yan May technology na tayo ngayon. Doon nga, pag binabasa mo makukuha mo yan Tsaka I believe nga, kaya okay yung Baptist kasi kahit na paano, ang dami ng henerasyon, napatunayan na natin yan, kahit iba medyo
humihiwalay din, kahit baptist pa rin pangalan nila, na-identify yan. At pag yung nagbabasa ng Bible, pag narinig lang yan, ano daw, repent of your sin, tiriring, ga-alarm na yun. Mag-alam mo yung Bible. Tapos yun na, nag-funeral kami, sabi, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Oh. Ting, ting, ting. Ano? Maganda yun. Gawin mo yung araw-araw. Sabi ko, hindi yun ang requirement ng kaligtasan. Kaya ngayon, ito na. When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, hindi natupad, hindi totoo, or, may sinabi, si Pacquiao, napanaginipan ko, ganyan. Nasa Bible ba yun? Pwede akong managinip. Wala. Oh. So, pwede mong applicable dito yun, hindi nangyari. Kaya iglesia naman, sinabi ko kanina, wala sa Bible na si Kristo ay Diyos. Ang dami ko nakakita. Alam mo agad, false teacher yun. Malinaw. Isa-isa ko kahit na sa ating sinasabi ito para sa mga ano. If the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. Ganun kasimple yun. Kasi ang Diyos ang may control sa lahat. Nakaisa sa mga basic na ating doktrina. No? May mga nagtuturo na kaya siya, ang Diyos daw ay ang gumawa, siya daw yung gumawa, pero bandang uli, iniwanan niya. Okay, bahala na kayo dyan, ha? Pala yung sino nagme-maintain ito? Sarili lang niya? Di ba ito, natatakot nga ito mga sa climate change, eh? Iba kasi nga, ay, baka masyadong uminit. Yung panahon namin, hindi ko makakalimutan, mayroon kaming volume na ano. Binasa yun kasi sabi, basa yun. Yung ozone layer natin ay ano, butas na. Palaki ng palaki yan. Ngayon, ano nangyari doon? Alam niyo ba? Oh, last science lesson niya yan. Ginamot niya yung sarili niya. Galing, di ba? Awa ng Panginoon, no? Kasi napangako niya, hindi na mayuguna ang mundo until talagang dumating na siya. So, darating muna siya. Kaya again, hindi ko sinabi magkalat kayo at pero hindi tayo dapat takot sa climate change. Okay? Kasi talaga, kaya nga weather eh. Nagbabago talaga yan. Weather nga eh. Maraming patunay niya na lumamig, uminit, lumamig, uminit. Ayun, ano pa? Ano yung madalas na sinasabi nila hindi nangyayari? Itong mga Jehovah's Witness at SDA, no? Sabadista, ang dami po niyang failed prophecy. Eh, paano mo nasabing mali sila? Naka-record yun eh. Itong Manalo na naman, si Manalo ang galing sa Far East at babasahin. Di babasahin ko rin yung Bible. Kasi Manalo dyan, wala. False teacher na naman. Si Iglesia Soriano, ganun din. Masyadong sa pangalan, di ba? Dapat Iglesia ng Diyos. Eh, isa rin yung Iglesia ni Kristo eh. Siya din yun. Pero hindi kayo yun. And then, kailan lang, pinapakinggan ko rin to eh. Ang daming aral na siya lang nakakaalam. At pag sinabi niya, yun na yun. Kaya gusto mong malaman lahat ng aral niya, pakinggan mo lahat. Problema, mahihilo ka kasi minsan iba dito, minsan iba doon. Maraming Diyos dito, isang Diyos. Pero mga tao niya, hindi raw perfecto ang Diyos. Sinasabi niyo kanina, di ba? Hindi raw kaya ng Diyos lahat. Ano pa tinuturo? Mga ganon. At kesyo sila lang daw yung tama kasi from the apostles, sila lang. Kasi tinuruan niya kalimutan ko na naman, nagturo sa kanya daw. Kasi nag-agawang pa sila ng church noon, yung babae. So tama naman siya na hindi talaga dapat babae. Si Nicolas Perez, yan. May bago kay Nicolas Perez, sino? Ayun, so ano pa? So mahirap ba? Pastor Rico, hindi mo naman nakikita, hindi ka na makakabalik sa past para malaman. So, nagsugo kay Pastor Lito, Pastor Padua, then si Lyons. Sino nagsugo kay Greg Lyons? Hindi ko rin alam eh. Pero sigurado kayo kasi mga panahon na yan, recorded na lahat yan eh. Kasi after pa nun, hindi ko na alam. Paano malaman? Kasi yung pinasa, yan, alala ko tuloy AI eh. Yung AI, huwag kayong titiwala dyan. Yung mga mabilisang lang, pwede yan. Yung mga kailangan may patrabaho. Ako ginagamit ko talaga, nag-subscribe nga ako eh. Ewan ko lang, mag-unsubscribe ako. Kasi nakakatulong ng mabilisan. Sa panahon natin yan, kailangan mabilisan. Pero bandang ulit, check mo yan.
Kaya pansinin niyo yung mga effective na pastor talaga, hindi naman niya. Yung mga pelikulang ganun eh, ano ko, ililipat ko yan, download. Kuha mo na, hindi ganun eh. Ito nangyayari ako, nakikinig ka. Inintindi mo, prayerfully, at seryoso ka. Kaya kaninang umaga ganun eh, kaya basahin mo yan. Kung tinatamad ka dyan, baka nasa iba yung puso mo. Boring ka sa salita ng Diyos lang naman. Anong boring dyan? Ikaw boring. Hindi mo gusto yung, hindi mo naiintindihan yung kailangan nating lahat. Okay, kaya point number 6, many will try to imitate and counterfeit his person. Okay? Sino mang gumaya kay Muhammad? Nakilala ba kayo? May false Muhammad at may false Buddha. Hindi nga ginagaya, nahihiya ka dun. Hindi nga gayahin yun. Diba, ang madalas ginagaya sa panahon natin, sino? Sinabi rin ni Jesus yun, di ba? Hindi tayo magtatapos. Kaya alam mo, si Jesus talaga yun, yung prophet na yun, kasi maraming gumaya sa kanya. At, kaya sinasabi ng Panginoon sa atin dito, para maspatan niyo yung mali, ganito lang kadali. Yan. So, basahin ko na sa inyo mabilis. Actually, meron lang tatlo dito, yung end times to, no? Ngalan nyo na yung end times sa prophecy, Olivet Discourse, Matthew 24, Mark 13, Luke 21. Alam niyo yung Revelation series natin, magkaka-parallel yan. Lahat doon sinabi, sabi sa 5 ng 24 ng Matthew, many shall come in my name, basahin ko na rin, 24. For many shall come in my name, kaya mag-ingat daw kayo, no? Take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo, baka lokohin kayo. Bakit? Sino manluloko? Kasi, may nang magtuturo dyan, sabi niya, Kristiyano sila, sugo sila ni Kristo, Kristiyano sila, iglesia sila ni Kristo, ganyan. Iglesia sila ng Diyos. Pero, maraming silang maloloko. Okay, again, walang ganun mag-ingat kayo, baka may ano dyan. Welcome in the name of, sino sa Mormon? Joseph Smith. Kaya Muslim, si Muhammad, wala. Ano pa? Buddha. Ay, Buddha. Wala rin. Wala eh. Si Jesus lang talaga yung gustong pegiin. Parang pera. Okay? Lagi nasabi soul winning eh. Ba't pinipeki yung pera? Kasi importanteng bagay, mahalaga yun. So, pag na-replicate mo yun, nag-print ka lang, nag-print ka ng ganito kalaki, nag-print ako dito ng 4 na 1,000. Magkano lang ang printer, tsaka ang ano. Hindi, itong pirasan ito, sabi natin, dos na ba ito ngayon? Mahal na, no? Yung ink mo, sabihin natin 5 piso. So, itong isang page mo, sabihin 10 piso, 100, naging 4,000. Diba? Kung marami ako i-print, hindi lang ng loko. Ganyan na ganyan. Yung mga kulto. Hindi mahirap intindihin bakit sinabi ng Iglesia ni Manalo na dapat member ka sa amin. Ayun, yaman nila. Talaga. Dahil naloko eh. Kaya never po kayo, kaya naalala ko to si Pastor Pado at Pastor Dito. Sabi niya, okay yan bad, tuloy lang kayo. Kahit konti kayo. Gano'n ang gawain eh. May panahon siguro, dami tayo, hindi natin alam. Dami, konti, dami. Importante, hindi tayo maingit sa mga ganun kasi yun talaga eh. Isa yun sa mga determining factor. Yun yung mga signs, no? Ng mga kulto. Bigla ang dami-dami. Hindi na nag-iisip yung mga tao. Ligtas ba tayo dito? Okay lang yan. Masaya. Marami tayo. Maramihan tayo. Sagutan niya mga Katoliko. Yan naman ang next. Sabi ko nga, wag naman si Abante. Okay, so siya ba yung prophet na yun? Siya yun. At ang maganda dito, alam niyo, yung Deuteronomy, kinikilala yan kahit ng mga Hudyo. Yun lang, di nila kinilala si Jesus. Mali sila dun. So si Jesus yung prophet, ang title natin, The Lord will raise up a prophet. Anong mga insight dapat natin dyan? Ngayon, hintayin natin. Ngayon, nabuhay na si Jesus eh. So, nag-ascend. Ang next na dito, ni-raise na siya eh. So, babalik na lang siya.
Anong pakinabang natin doon? Huwag na tayong maghanap. Yung mga tinatawag na Messiah syndrome ba tawag nila doon? Nakita niyo ba yung interview sa may isang sa BBC yata yun. Sa Amerika may mga Jesus din eh. Kaso loko-loko. Matindi sa Pilipinas. Mayaman, di ba? Si Kibuloy nga. Kaya manghang-mangha yung nag-interview eh. Hindi mo ikaw ang Jesus? Oo. Kaso tingnan mo si Kibuloy, natatawa yung sarili niya eh. Loko-loko talaga eh. So, ayun, dapat excited tayo na yes, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na napakatagal nun panahon pa lang ni Moses. Kailan natupad? Hindi ko alam yung timeline, sorry. Basta matagal yun. Moses, si Moses, Joshua, Judges, and then Kings, bago Kings, Prophets, Samuel, there's David. Sino next? Solomon, Rehoboam, Abijah, then sino man yun? Si Jehoshaphat nata. Hindi, si Asa. Yan, si Asa, Jehoshaphat, then hindi ko nakabisado. Sa matagal, and then 300 years of silence, nasakop sila, nakabalik, silence, and then si Jesus. Tagal. Yan natupad. Amen? Kaya exciting to. Alam niyo, ang dami nang nag-oppose dito kasi mga Kristiyanong gagaling eh. Dinocument nila yan. Paano mo papasinungalingan yan ng mga Hudyo ngayon? Saka ng mga Muslim. Sila, Muslim, gaya-gaya lang yan. Kaya sana excited tayo sa mga ganitong bagay. Kung hindi pa, hindi pa na-appreciate lang. Kaya nga inaaral natin. Okay? At this time, let's pray, Lord. Mga salamat po, Lord, sa inyong provision para sa amin, Panginoon. Hindi lang hindi ko pinipilit lang isang bagay na isang religion ay something na tinatanggap na din kina-question. Ang dami niyo pong provide para sa amin. Mag-excited kami dahil in the past, Panginoon, ito record niyo, Lord, hindi siya mapasinungalingan kahit po subukan nila. Marami pong nag-rewrite ng history. Pero may kaparaanan kayo kung paano ito ay mababalidate even sa time namin ngayon. Isa to sa mga paraan, Panginoon, nakita niyo namin dito. Kahit sino pwede namin itong gawin. Kung alam namin sinungaling, hindi nangyayari sinasabi, ang daling i-identify, Panginoon, ito yung false prophet. Dahil kung ano mga pinagsasabi niya ay hindi totoo. So yun lang po, Lord. Appreciate din namin, Panginoon, yung mga totoo naglilingkod sa iyo, yung mga kabataan dito, Lord. Gusto maglingkod. Lahat kami dapat maglingkod sa iyo ng tapat. Panginoon, nagabayan yung bawat isa, Panginoon. Hindi kayo mag-assume. Dahil di naman namin kailangan mag-assume. Hindi nyo binigay, hindi nyo sinabi. Let's be silent also. Kung sinabi nyo, panindigan namin dahil malinaw. So, kailangan po, Lord, sa church, Panginoon, lumago ang bawat isa. Gamitin yung bawat isa. Ingatan nyo for another week, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.